Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update ngayong araw, November 30, 2023. Patuloy pa rin pong umiiral sa ating bansa yung easterlies at meron nga po tayong kumpulan ng kaulapan dito nga po sa may parte ng Mindanao. At ito naman po ay may posibilidad na nagdudulot na nga po ng mga pag-ulan lalong-lalo na po sa Davao at Zamboanga Peninsula. Asahan naman po natin yung northeast monsoon ay apektado pa rin po ang Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, and Aurora. Asahan natin meron tayo dyan na mga posibilidad na cloudy sky na may paminsan-minsan meron tayong isolated rain shower. Yung easterlies naman ay apektado naman po niyan ang Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, and Davao Region. Kasama na rin po dyan yung Metro Manila na asahan natin merong cloudy sky with scattered rain shower and localized thunderstorm. At tayo naman sa ating advanced weather forecast ng European Center. At as of now, wala pa rin tayong posibilidad na bagyo na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na pwedeng makaapekto sa ating bansa. Pero yung mga pag-ulan po ay magdudulot pa rin po yan ng mga pagbaha o pag-uho ng lupa, lalo nga in times na paglakas ng northeast monsoon at ng pagsasalubong nila ng easterlies. Dumako na po muna tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga lugar na posibleng makaranas ng pag-ulan. Mamaya nga pong alas 8 ng umaga, itong parte ng extreme northern Luzon at eastern section ng northern Luzon may mga tsansa ng mga pag-ulan at maging dito nga po sa may parte ng Polillo Island, Quezon at Metro Manila. Ito nga po ay cloudy sky pero asahan natin may tsansa ng mga mahina at katamtamang pag-ulan. Magiging magandang lagay ng panahon ng Bicol Region, Visayas at asahan din natin hanggang sa parte ng Mindanao. Pero yung eastern section naman ng Mindanao, hanggang dito po yan sa may Dinagat Island, may mga tsansa po tayo ng mga pag-ulan at maging dito naman po sa may Palawan, magiging maayos naman ang lagay ng panahon, magiging makulimlim ang kaulapan na paminsan-minsan merong kasamang pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 10 ng umaga, ganun pa rin po yung magiging senaryo ng ating lagay ng panahon. Asahan pa rin po natin dito nga sa eastern section ng northern Luzon ay meron pa rin pong mga pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, mamaya, asahan natin yung halos sa malaking bahagi ng buong Luzon may tsansa ng mga pag-ulan, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan. At ito naman pong eastern section ng Visayas ay may tsansa rin po ng mga posibilidad na pag-ulan. Dito naman sa may Mindanao, halos sa buong Mindanao may tsansa po yan ng mga mahina at katamtamang pag-ulan. Magiging maganda naman ang lagay ng panahon ng halos sa buong Palawan. Pagdating nga po ng alas 6 ng gabi mamaya, dito po sa may parte ng Luzon, may tsansa po ng posibilidad na mahina at katamtamang pag-ulan hanggang dito po yan sa may parte ng Mindoro. Pero dito po sa may parte ng eastern section ng Visayas at Bicol Region, may mga tsansa po ng pag-ulan hanggang dito po sa may parte ng Mindanao. Mananatiling maganda ang lagay ng panahon ng Palawan at ang western section ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, asahan natin na makulimlim ang kaulapan pa rin ang western section ng Luzon. May tsansa ng mga pag-ulan, pero yung eastern section naman po ng northern Luzon, Central Luzon at maging dito nga po sa parte ng Bicol Region ay may mga pag-ulan po tayong posibleng maranasan. Maging dito nga po sa may parte ng Mindanao ay may tsansa ng mga mahina at katamtamang pag-ulan. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast bukas, December 1. Ito na nga po yung unang araw ng December. Dito po muling
dahan-dahan lalakas yung northeast monsoon o yung amihan, kaya may posibilidad na magkakaroon na tayo ng shear line na magdudulot po yan ng pag-ulan dito nga po sa eastern section ng Luzon. Kaya iba yung paghahanda sa ating mga kababayan. December 1 po ay magiging maulan ang eastern section ng Luzon. By December 2, asahan po natin, ito pa rin po, no, yung easterlies pa rin, apektado ang malaking bahagi ng ating bansa. At ito po yung posibilidad na magdudulot pa rin ng mga pag-ulan. At yung eastern section pa rin po ng Luzon, asahan po natin ay magkakaroon ng mga mahina at katamtamang pag-ulan. Pagdating naman po ng December 3, no, asahan pa rin po natin, meron tayong mga pag-ulan dito nga sa northern Luzon. At halos magiging maganda naman ang lagay ng panahon ng malaking bahagi ng ating bansa. By December 4, easterlies pa rin po ang makakapekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng December 5, dito nga po magkakaroon ng posibleng sama ng panahon sa may parte ng pagitan ng Japan at ng China. At yung easterlies ay makakapekto pa rin po sa ating bansa. By December 6, patuloy nga po magiging maayos at maganda naman ang lagay ng ating panahon. May mga tsansa ng pag-ulan sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman ng December 7, dito nga po may possible low pressure area nga po tayo na makakaapekto dito nga sa may parte ng Mindanao. Iba yung pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan dyan, ha? At yung shear line ay magkakaroon na ng epekto dito naman po sa may northern Luzon. Pagdating naman po ng December 8, no? Ito po yung shear line ay makakaapekto sa may parte ng Luzon. At ito nga po nga possible low pressure area ay magpapaulan naman dito po sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng December 9, dito nga po yung low pressure area ay andito sa may western section ng Zamboanga. At ito po ay mababa naman ang tsansa sa ngayon na maging isang bagyo at magpapaulan lamang po yan dito yung kanyang kaulapan sa may parte ng Zamboanga habang mananatiling lalakas yung northeast monsoon o yung amihan at magdudulot naman yung banggaan nila ng easterlies ng shear line na magpapaulan naman sa may parte ng Luzon. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan. Para po sa nagtatanong sa ating El Nino, dumako po tayo sa ating temperatura ng karagatan. Dito nga po mapapansin natin na kahit nga po umiiral yung northeast monsoon o yung amihan, pero yung sea temperature natin ay kung mapapansin nyo hanggang dito pa rin po umiiral yan sa parte ng extreme northern Luzon. May pagkakataon nga po mas matitindi yung init, lalo pagdating po ng tanghali ay umaabot pa po tayo ng 33 hanggang 34 degree Celsius. Kung mapapansin nyo nga po kung gaano pa rin kainit dito nga po sa may parte ng Pacific Ocean. At mapapansin nyo nga po ito hanggang kalahati ng December. Yung lamig ng karagatan hindi po umaabot hanggang dito sa may parte ng northern Luzon. Kung mapapansin nyo yung temperatura ng dagat ay masyado pa rin mainit at hanggang dito pa rin yan umaabot pa rin sa may extreme northern Luzon. So ibig sabihin po yung malamig na hangin o yung malamig na temperatura ay hindi napapalamig yung temperatura ng karagatan dito nga sa may parte ng Philippine Sea at ng Pacific Ocean. Nananatili pong mainit pa rin ang temperatura ng ating karagatan. Kaya nandito pa rin po yung posibilidad ng El Nino. Yan po, ito po yung sagot natin para nga po dito sa nagtatanong about sa El Nino. Again, inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.